Don Pricks sa Dark Continent Part 42. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ay ika-42 kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official. At ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime. At kung malinaw na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa sa base ng ating mga bida at dyan nga pinuri ni Don Pricks ang kapitan ng mga alipin. At sabi niya na magaling ang ginawa mo, Jer. Pinahanga mo ako sa katapangan mo. Karapat dapat ka lang maging kapitan nila. At dyan nga bilang umiyak si Captain Jer at sabi niya nasalamat nga daw dahil dumating na si Don Pricks at niligtas silang lahat sa bingit ng kamatayan. At habang umiiyak nga ang pinuno ng mga alipin dahil sa kagalakan, ang lahat ng mga halimaw na kapanalig ng ating bida masaya dyan dahil nandito na nga daw ang kanilang pinuno na magpoprotekta sa kanila. At sabi nga ni Don sa lahat na huwag na kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Na huwag na kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Hanggang bumangon na nga dyan si Supremo at sabi niya na ikaw pala ang kanilang bagong pinuno na tinatawag na Hunter. Napakalakas ng atake mo at sobrang nakakatakot. At dagdag pa ni Supremo, at aaminin ko rin, kung sakaling naglaban tayo sa nakaraan, maaaring natalo mo ako sa isang tira. Pero dahil may bago na akong kapangyarihan ngayon na galing pa sa kataas-taasan, imposible na matalo mo ko ng ganun-ganun lang. At sagot nga ni Don Pricks na ikaw pala ang tinatawag na Supremo, ang dating sugo ng mga alipin na takot mamatay. At sagot nga ni Supremo na medyo nakaka-insulto ang sinabi mo, pero okay lang dahil natutuwa ako sa lakas mo na hindi ko alam na ang mga tao pala na galing sa kabilang mundo maaari palang magtaglay ng malakas na kapangyarihan. Hanggang inalok na nga ni Supremo ang ating bidang Hunter na makipagsanib puwersa na nga lang daw ito sa kanila. At sabi niya, nagusto mo pa ba ng mas malakas na kapangyarihan na sumama ka sa akin sa karya ng kadiliman? At ipapakilala kita sa hari. At tiyak na matutuwa siya pag nakita ka niya. At ang kapangyarihan mo lalo yung lalakas dahil sa bagong kapangyarihan na ipagkakaloob sa'yo ng kataas-taasan. Kaya isuko mo na ang mga kaibigan mo dahil mas mahalaga ang kapangyarihan. At si Don Pricks nga hindi nagsalita dyan at nakatingin lang siya kay Supremo. At ang lahat naman ng kapanalig ng ating bidang Hunter nag-aantay sa magiging sagot ng ating bida. At lahat nga sila may takot at kaba sa kanilang mga isipan.
Dahil paano kung piliin ni Don Prix ang kapangyarihan, paano na silang lahat? At udyok pa ni Supremo na pumili ka na, kaibigan o kapangyarihan, na wala kang mapapala sa pagtulong sa mga mahihinang nilalang at maaari ka pang mapahamak pag tinuloy mo yan at magsanhi pa ng iyong kamatayan. Pero ang kapangyarihan, malaki ang may tutulong sa iyo na to habang buhay. Kaya sumama ka na sa akin. Iwanan mo na ang lahat. At sabay nating pagkariyan ang mundong ito kasama ang hari ng kadiliman. At diyan nga, sumugot na si Don Prix at sabi niya, napipiliin ko na lang mamatay kaysa lokohin ang aking mga kaibigan. Kaya diyan, inapahanga ang lahat ng mga halimaw sa sagot ng ating bida. At si Supremo naman nangihinayang sa sagot ni Don Prix at sabi niya na nakakapanghinayang nga daw ang desisyon ng ating bida. At dagdag niya pa na ano ba kasi ang pinaglalaban mo? Bakit gusto mong tulungan ng mga mahihina? At sagot naman ni Don na dapat alam mo na ang kasagutan dyan. Ang pinaglalaban ko, kung ano ang pinaglalaban mo nan. At tinutuloy ko lang ang hindi mo natapos nan. At tatapusin ko kung ano ang sinimulan mo. At yun ang katarungan para sa lahat ng mga halimaw at ang kapayapaan sa Dark Continent. Kapayapaan. Matagal na yung sigaw ng mga mababang uling halimaw. Pero hanggang ngayon, kasamaan pa rin ang nangingibabaw. At aminado naman ako na isa ako sa mga baliw na pinaglaban din ng kapayapaan. Pero kalaunan nalaman ko na wala palang kwenta ang pinaglalaban ko. Dahil ito na ang aming mundo at wala na kaming magagawa rito. At kailangan na lang namin tanggapin na ito na ang realidad sa aming mundong ginagalawan. Pero sagot nga ni Don na mali ka. Dahil ang totoo, kung may gagawin ka, may magagawa ka. At kaya wala kang nagawa dahil wala kang ginawa. Kung may nagawa ka man, hindi mo naman pinagpatuloy dahil sumuko ka. At kung tila wala ng katapusan ang kasamaan ng mundong ito, sa kabilanan, hindi pa rin mauubos ang pag-asa, lalo na sa mga halimaw na gustong gusto ng pagbabago. At sabi nga ni Supremo na mukhang hindi na nga daw niya mababago ang isip ni Don Prix na makipagsanib pwersa na lang sa kanila. Wala na nga daw siyang choice kundi tapusin na lang ang ating bida. Sabay sugod na siya dyan papalapit sa ating bidang Hunter. Pero sa pagsugod nga ni Supremo, muli lang siyang pinabagsak ng ating bida ng sobrang bilis. Kaya nagulat dyan ang dating sugo. At habang nakabagsak nga siya, napapaisip siya. Bakit hindi niya daw makita ang atake ng nilalang na ito? At nagugulat na nga lang daw siya dahil bigla na lang may tumatama sa kanya. At si Don nga
muli na siyang babanatan dyan. Pero si Supremo, agad nang bumangon para makaiwas. At dyan nga, iwasak ang tinamaan ni Don Prix. At sa pag-iwas nga ni Supremo, sobrang nakatitig siya sa ating bidang Hunter. Dahil sobrang nagtataka nga siya sa kakaibang bilis na pinapakita ng isang tao. At dyan nga, sabi ni Don, na ano ang problema? Bakit bigla kang napatigil? At sagot nga ni Supremo, wala naman. Hindi naman daw makalaga yon. Pero biglang hirit ng ating bida. Iniisip mo ba kung bakit ka tinatamaan? At si Supremo nga, hindi na sumagot dyan at muli na lang siyang sumugod sa ating bida. At si Don Prix naman, nakatingin lang sa kanya at sa isang iglap, talsik na si Supremo ng sobrang lakas. At sa pagbangon nga yan, sobrang nagtataka na talaga siya sa ating bida. Dahil ang bilis daw nito, parang may kapareha. At ang naalala nga daw ni Supremo kay Don Prix, walang iba kundi ang hari ng kadiliman. Dahil yung laban nga daw niya sa hari noon, hindi niya daw namalayan ang bilis nito, na parang katulad daw ng nangyayari sa kanya ngayon, kung saan hindi niya maramdaman ang bilis ng taong ito. At dyan nga, bilang humirit si Don at sabi niya, na yan lang ba ang ipapakita ng tinatawag na sugo sa nakaraan? At dyan nga, napasimangot si Supremo. Sabay sugod ng sobrang bilis kay Don Prix. At tinatake nga niya ang ating bida ng sunod-sunod na suntok. Pero inilagan nga lang ni Don nang walang kahirap-hirap. At habang umihilig nga siya, sabi niya, na dumadami na ang mga atake mo. Gusto mo namang makatama kahit isa. At si Supremo, nanggigil dyan at nagpakawala siya ng mas maraming atake. Kaya sabi ni Don Prix, na nanggigigil ka na ba dahil hindi ka makatama? At si Supremo naman, lalong nanggigil dyan at sabi niya, na tumahimik ka na. Sabay atake ulit siya dyan ng sunod-sunod na atake. Pero kahit isa, walang tumatama sa ating bida. At sabi niya, na napakaraming atake, ngunit walang tumatama sa akin kahit isa. Kaya ang ginagawa mo ay walang kwenta. At nung atake pa nga si Supremo, binigyan na siya ni Don Prix ng isang tira. At talsik na naman si Supremo. Pero ang dating sugo muling bumangon at sabi sa kanya ng ating bidang Hunter, na yan na lang ba talagang ipapakita mo at wala ka nang ilalabas? Nakakadismaya naman dahil hindi pa ako nagsasaya sa laban nating ito. At dyan na nga nagtapos ang part 42 ng video ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!